Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Emily, shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita nila ang dagwang sundalo na tumatakbo patungo sa gilid na ito, halatang nagulat si Zhou Yanshua at ang iba pa noong una. Simula noon, ang puso ng hindi kilalang premonition ay mabilis ding tumataas. Pinilit ni Zhou Yanshua ang sarili na manatiling kalmado, huminga ng malalim at tumingin sa lalaki. Nakapatong lang ang sundalo sa paanan ng mga tao. Gusto niyang lumuhad, ngunit nang hihina na ang kanyang mga paa. Bumagsak siya sa lupa na may plop. Wala siyang lakas ng loob na mag-antala. Tumangala siya at nahihirapang sinabi, sabihin mo sa alikabok Panginoon at sa Dragon Elder na ang silangan. Silangan na tarangkahan ay nawala. Nawala. Ano? Halos sabay na nagmulat ng mata ang isang grupo ng mga tao at halatang may narinig silang hindi makapaniwala. Ano bang pinagsasasabi mo? Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Sinabi ni Zhou Yanshua sa Diablo. Ang East Gate ay nawala, ang lungsod. Ang City Gate ay sira. Nagkatinginan, ang lahat ay natigilan ng mahabang panahon. Galit na nanginginig ang buong katawan ni Zhou Yanshua, mahigit 10 minuto na lang. Sira ang tarangkahan sa silangan. Ano ang pinagsasayang mong ginagawa? Nasaan si Wang Tongling? Gusto kong dalhin niya ang ulo niya sa akin. Wang, patay na si Wang Tongling. Wow, tila biglang inalis si Zhou Yanshua sa kanyang kaluluwa. Mukha siyang namutla at pasuray-suray. Sa tulong ng mga commander, nag-atubili siyang tumayo muli. Mamatay sa labanan. Sa madaling salita, si Wang Tongling at ang iba ay hindi kasing mahina gaya ng iniisip nila. Sa kabaligtaran, talagang sinusubukan niya ang kanyang makakaya. Pero ang tanong, bakit mabilis siyang nabigo sa sobrang sipag niya? Tutol talaga ito kay Changlun. Anong nangyari sa East Gate? Malamig na tanong ng madilim na ulan. Wang Tungtay, noong nag-deploy kami ng depensa sa East Gate, ito ay medyo epektibo noong una. Bagamat may mga kalaban sa labas, umaasa sa katatagan ng pader ng lungsod, ang aming depensa ay walang katulad, at ang sitwasyon ay mas mabuti. Dahil napakaganda ng sitwasyon, bakit bigla itong nabigo? Agad na tanong ng commander. Ngunit ang nangyari ay napakalakas ng panlabas na offensive firepower, at nakatutok kami sa frontline. Hindi namin inaasahan na may isang tao sa lungsod sa likod namin ay biglang umakyat sa pader at maglulunsad ng snake attack sa amin mula sa likod. Dahil sa kanilang biglaang pagsalakay, nagkaroon ng kaguluhan sa itaas na palapag ng ating lungsod. Sinamantala ng ilan sa kanila ang kaguluhan at palihim na pumasok sa posisyon ng tarangkahan ng lungsod, pinatay ang mga tagapagtanggol doon at binuksan ang pintuang bayan. Kaya naman, ang ating hukbo ay nahaharap sa sitwasyon ng pagkatalo pataas at pababa bagamat mabilis tayong pinangunahan ni Wang Tongling upang sapilitang harangin ito. Gayunpaman, napakaraming tao at eksperto ang pumupunta upang salakayin ang lungsod. Sa makatuwid, kahit na si Commander Wang ay nagbigay ng utos ng kamatayan, ang buong hukbo ay wala pa ring kapangyarihan na lumaban. Kung walang pagkakamali sa pagtatantya, natatakot ako na ang mga sundalo sa kabilang panig ng silangang tarangkahan ay nawasak. Pagkatapos ay lumuhad ang sundalo sa lupa at ibinaon ng malalim ang kanyang ulo. Nang marinig ang mga salitang ito, tuluyan ding napaatras si Menggayo. Nang ang mga commander ay nagmamadaling tulungan siya, si Shijun doon ay napaupo ng husto sa lupa dahil walang tumulong sa kanya. Ang silangang tarangkahan ay nawala at ang buong hukbo ay nawasak. Ito na siguro ang huling masamang balitang gusto nilang marinig ngayon. Dahil ito ay nangangahulugan na ang kanilang plano sa pag-atake sa Aeron ay ganap na napunit. Ang panloob na lungsod at ang itaas na pader ng lungsod ay nangangailangan lamang ng tulong ng Tore ng lungsod.
Ngunit sino ang fuck na biglang aakyat mula sa posisyon na ito? Sigaw ng commander, fuck. Ito na siguro ang nalalabi ng masamang Cloud Ghost City ngayon lang, ang kanilang pag-urong ngayon ay hindi ang tumakas, kundi ang pumili, ang kanyang mga salita ay ganap na gumising sa lahat ng naroroon, at iminulat ni Zhou Yanshua ang kanyang mga mata, sa madaling salita, ang mga mandurumog na pinagtatawanan niya ngayon ay sinaksak siya sa puso sa pinakamahiyang paraan sa isang sandali, nakakatawa talaga, malungkot, nakakalungkot talaga, halos sa oras na ito, na may kaguluhan sa tarangkahan ng bahay ng Panginoon ng lungsod sa di kalayuan, ang kaaway ng pagsira sa hukbo ay umatake na. Storytelling channel sa YouTube. Aaron, balik na tayo. Malakas na sigaw ni Hangluan. Oo naman, kinuha niya ang gang ng mga demonyo mula sa Ghost City para lumaban at bumalik. Gayunpaman, sa oras na ito, lahat sila ay may mga mantsa ng dugo. Kung tungkol naman sa pinanggalingan ng dugo, kitang-kita na sila ang mga sundalo na dapat na responsable sa pagbabantay sa gate. Bastos, agad na nagalit si Zhou Yanshua mula sa kanyang puso at agad na tumayo. Halos lumuwa ang galit sa kanyang mga mata. Gusto niyang lumunin ng buhay ang Hangluan at ang party niya on the spot. Kayong mga dalet, pati ang lungsod ay natalo na. Hindi ka naghihiganti, ngunit tinutulungan mo pa rin ang iyong mga kaaway. Kinain na ba ng aso ang kahihiyan mo? Bilang isang angkan ng demonyo, ngayon ay nakikipaglaban ka sa iyong kapwa-angkan para sa isang uri ng tao. Kinain na ba ng mga aso ang tatlo mong pananaw? Sa wakas, at least kayo ang mga aspiring people na nakipaglaban sa amin, pero sinasamantala ninyo ang City Air Defense para laruin ang sneak attack na ito. Kinain na ba ng aso ang moralidad mo? Ang pambungad ay isang galit na tatlong magkakasunod na tanong, na sapat na upang makita kung gaano kagalit si Zhou Yanshua sa oras na ito. Marahan na ngumiti si Hongluan, huwag kang tumangkad at magmukhang mababa ang tingin mo sa mga tao. Sabihin mo sa amin itong mga mapagkunwari na pakulo. Ayokong sagutin ka, pero naiinis talaga ako sa mapagkunwari mong itsura. Pagkatapos noon, ngumisi si Hongluan at sinabing, una, tinulungan tayo ng Aaron na sirain ang demonyong ulap na Ghost City, ngunit hindi natin siya kaaway, kundi ang ating benefactor. Malupit ang pamumuno ni Guizhen, at ang sinumang nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay isang high-pressure survival. Dagdag pa rito, ang terrain ng Devil Cloud Ghost City ay masama, kaya't hindi namin nais na gawin ito ng mahabang panahon. Kaya, gawin ito malinaw na ang aksyon ni Han Sanji ay talagang upang matulungan kaming alisin ito, at huli na para sa amin upang magpasalamat pangalawa, ako, bilang isang subordinate ng Guizhen, dahil si Guizhen ay patay na, ang aming maliit na tural na mamamatay ang magkapatid. Hindi tayo pinatay ni Aaron. Sa halip, binigyan niya tayo ng sapat na pera upang simulan muli ang ating buhay. Ito ay katumbas ng biyaya ng paglikha. Ano ang problema sa ating pagbabalik ngayon? Ang pangalawang punto mo naman, madaling gawin. Kami ang angkan ng demonyo. Tama, pero ano ang Aaron? Hindi ba iyon isang Diyos na lalaking kinikilala ng personal ni Lord Zhou? Bakit, kung papayagan mo si Lord Zhou na magbigay ng piging, para magpasalamat, hindi mo ba kami pinapayagang ipahayag ang aming paggalang? Kung tungkol sa huling punto, mas nakakatawa. Sa larangan ng digmaan, binibigyang pansin namin ang pag-aayos ng mga tropa at ang pagbabago ng katotohanan. Bilang isang Panginoon ng lungsod, nakagawa ka ng malaking pagkakamali sa pag-aayos ng sarili, ngunit kailangan mong sisihin ang kalaban. Sa sobrang bait ko, Lord Zhou, natatakot akong masyado kang irresponsible. Ang ganitong alon ng counterattack ay hindi lamang nagsabi na ang isang grupo ng mga tao sa Magic Cloud Ghost City ay nagpalakpakan sa lugar, ngunit sinabi rin na ang mukha ni Zhou Yanshua ay asul at lila, at ang kanyang mga baga ay mabilis na nagkontrata dahil sa galit. Noong una, gusto kong salakayin ang kabilang partido mula sa taas ng moral na namumuno upang masira ang moral na militar ng kabilang partido. Ngunit hindi ko inaasahan na ang babaeng nasa harapan ko ay may matatalas na ngipin at matalas na bibig, at ang kanyang isip ay napaka-flexible na ang pagnanakaw ng mga manok ay hindi maaaring ilagay sa hukbo ng kabilang partido, ngunit nabubulok ang isang dakot na bigas. Ikaw, malamig na sabi ni Zhou Yanshua at papagalitan. Ngunit nang malapit na niyang sabihin iyon, sa isang tabi, iniunat ni Minggayo ang kanyang kamay para pigilan si Zhou Yanshua. Ayaw ni Zhou Yanshua at tumingin kay Minggayo nang hindi maintindihan.
Hindi talaga siya nagpatalo sa dila. Bakit hindi siya tumanggi? Pero nung itinoon niya ang tingin kay Minggayo, nakita niyang kanina pa nakatitig si Minggayo sa harapan, at alerto din ang mukha niya. Parang kaharap ang isang malaking kalaban. Nakatingin sa mga mata ni Minggayo, sa oras na ito, sa likod ng masasamang Cloud Ghost City na ito, isa pang grupo ng mga tao ang dahan-daang pumasok sa labas ng gate ng bahay ng City Master. Nakasuot ng puti, napakalinis ng grupong ito ng mga tao at natakpan ang halos lahat ng tropa, at nakasuot din sila ng pinag-isang sombrero sa kanilang mga ulo. Ang sombrerong kawayan ay hinayla ng napakababa. Kung titingnan mula sa isang normal na anggulo, mas gusto nilang makita ang kanilang hitsura, hindi man lang nila makita ang kanilang ilong. Nang makitang pumasok ang mga taong ito, agad na itinikom ni Zhou Yanshua ang kanyang bibig, dahil halatang matukoy lamang ito sa pamamagitan ng hininga ng kabilang partido. Ang kabilang partido ay hindi simple. Halos lahat ay isang mahusay na manlalaro sa bawat larangan. Ang mas nakakatakot ay ang 12-12 ng mga ito ay talagang nangungunang mga super expert. Kahit kumpara sa 4 na eksperto ng Haitian Witch na dapat mahulog sa lungsod, hindi sila mababa, ngunit ang bilang ay higit pa kaysa sa 4 na eksperto. Sino ang mga taong ito? Storytelling channel sa YouTube. Hindi nakita. Kahit na ang lungsod ay matatagpuan sa isang mahalagang bangin at maraming kakaibang tao ang dumaraan, ang ganitong uri ng puting damit, payak at mahigpit na nakabalot na damit ay halos hindi na makita. Ito ay isang malaking katanungan kung saan nanggaling ang mga taong ito. Sa grupo ng mga puting damit, katulad ng Magic Cloud Ghost City, ang taong pinamumunuan nila ay isang matikas ding tao. Sa ilalim ng proteksyon ng ilang mga tagasunod, malumanay siyang humakbang pasulong, tumingin sa madilim na ulan at mahinang sinabi, ayaw naming makipagtalo sa iyo. Hanggat ibibigay mo ang Aaron, makakaalis kami kaagad. Bumagsak ang kanyang mga salita, ngunit ang katabi niyang kasambahay ay walang pakundangan at malamig na sinabi, syempre, kung hindi mo ibigay, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Joke, sa tingin mo ba ay magaling ka kapag sinira mo ang lungsod? Huwag mong buksan ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ilang elite ba ang mayroon tayo sa tirahan ng Panginoon ng lungsod? Muli, ilang daan sa inyo ang nangahas na tumayo, matangkad sa harap natin. Tama, kung alam mo ang totoo, makakaalis ka kaagad. Hindi namin maimbestigahan ang bastos mong pag-uugali, kung hindi. Hindi rin nagpakita ng panghihina ang ilang commander sa malamig na boses. O ano, malamig na hinamak ng attendant. Kung hindi, ituturing ka namin bilang isang pagkilos ng digmaan, at ano ang ibig sabihin ng isang pagkilos ng digmaan? Natatakot ako na hindi ko na kailangang sabihin pa. Sabi ng isa sa mga commander. Marahan na ngumiti ang attendant, acts of war. Hindi mo ba naisip na ikaw ay talagang walang pinagkaiba sa isang tanga sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga ganyang salita para banta tayo? Dahil naglakas loob kaming salakayin ang lungsod, matatakot kami sa iyong digmaan. Bumagsak ang mga salita, at agad na tumayo ang 10 eksperto mula sa likuran. Halos lahat sila ay naantig ng magic spirit at handang lumaban anumang oras. Dahan-daang itinaas ni Ming Yu ang kanyang kamay upang pigilan ang salungatan sa pagitan ng mga salita ng kanyang mga nasasakupan, ngumiti at tumingin sa nangungunang babae na nakaputi, bagaman ikaw ay mga plain na damit, ang mga materyales ay first class na mga kalakal. Malamang, ang background ng iyong pamilya dapat mayaman ka man o hindi. Kung ganoon, kailangan kong ipaalala sa iyo na kung mas makapangyarihan ang pamilya, dapat itong maging mas maingat sa pagharap sa mga relasyon sa labas. Kung hindi, madali itong makapinsala sa pundasyon at magagalaw ang pundasyon. Ano ang mga puwersa sa likod ng pagbagsak ng lungsod? Dapat malinaw sa background ng iyong pamilya. Laban ka ba sa amin? Kahit na ang sitwasyon ay napakasama, hindi bababa sa ito ay maaaring hindi isang tunay na dead end. Si Minggayo ay nagmamasid ng mabuti habang sila ay nag-uusap, at sa wakas ay hinayaan siyang makahanap ng ilang mga kapintasan. Ganyan sila manamit, malinaw, dapat malaman ng kabilang partido ang mga detalye ng lungsod, at hindi sila handang humarap sa anumang salungatan sa lungsod, kaya sinadya nilang magbihis ng ganito. Ang dapat gawin ni Minggayo, syempre, ay hindi makaligtaan ang ganoong detalye. Sure enough, tumama ang ahas ng 7 pulgada. Nang sabihin ni Minggayo ang mga salitang ito,
Halatang hindi agad nanlaban ang kabilang partido gaya kanina. Sa halip, nahulog siya sa katahimikan. Sa loob ng mahabang panahon, ibinuka ng punong babae ang kanyang bibig at malumanay na ngumiti. Ang iyong pagmamasid ay napakabanayad, ngunit ang iyong isip ay sapat na kakayahang umangkop. Oo, hindi namin nais na magkaroon ng direktang salungatan sa iyo. Kaya nga pinapayuhan kita. You don't have to test my bottom line. Napakasimple ng bottom line ko, ibig sabihin ay kunin ng ligtas. Dito ang Aaron. Walang puwang para sa negosasyon. Galit na umungol si Zoyan Shua. Bastard, maglakas loob na makipag-usap sa ating Dragon Envoy ng ganito. Bueno, dahil sinabi mo na ang pinakahuling linya, maaari rin naming gawing malinaw sa iyo ang aming pinakahuling linya. Maaari nating pag-usapan ang anumang bagay, ngunit huwag magsalita ng walang kaparerikan tungkol sa Aaron. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Zoyan Shua, ang babaeng nakaputi ay tumingin sa madilim na ulan at sinabing, iyong kahulugan din ba ang sinabi niya? Bahagyang naisip ni Mingyu, Aaron ang kanilang layunin, at ngayon ito lang ang napakagandang pagkakataon, na hindi maaaring palampasin. Kaya tumango siya, exactly. Ang babaeng nakaputi ay natahimik sandali at tumango, dahil nasa iyo ang iyong ilalim at nasa akin ang aking mga prinsipyo, hindi na kailangang pag-usapan ang pagitan natin. I'm sorry. Nang bumagsak ang mga salita, ilang katulong ang malumanay na tumulong pabalik ng ilang hakbang. Kasabay nito, higit sa 100 nangungunang eksperto ang nanguna sa daan-daang eksperto na magmadaling lumabas. Ikinalat nila ang dalawang koponan, inatake si Mingyu at ang iba pa, at tinulungan ang Aaron na makapunta sa lahat. Fuck, ano pa ba ang ginagawa natin? Kill their dog day. Nang may panunuya, pinangunahan ni Hangluan ang kanyang mga tropa na direktang kumatok sa grupo ng mga sundalo. Nagsisimula ang mas malaking scuffle sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!